Kamusta water signs? Welcome to Like a Tarot. Gamit ang tasa reading, alamin natin kung anong kapalaran mo. Ipapaliwanag ko na lang sa'yo kung ano yung ipinapakita sa tasa. Pinapakita rito na meron kang career or negosyo na masyado kang maingat. Hindi naman masama na maging maingat, pero wag mong hayaan na ito yung maging hadlang sa mga plano mo. Mas maigi na kumilos ka ng komportable. May mga oportunidad kasi na makakabuti sa buhay mo na nalalagpasan mo. Ginagabayan ka rin ng spirit guide mo na para makausad ka sa buhay mo. Kumbaga may mga dumarating na tao na nagbibigay ng idea para magkaroon ng progress sa career o kaya sa negosyo. At saka napaka-importante ng image. Alamin mo yung battle na kapatol-patol at saka hindi. May mga tao kasing magkakaroon ng maling impression sa iyo. Sa career or negosyo, importante yung idea ng iba, yung pakikipag-communicate. Kasi base sa tasa, nasusobrahan ka na sa kasipagan. Kung meron namang person na pwedeng gumawa nito or tumulong sa iyo, sinabi na importante yung pakikipagkapwa-tao para maintindihan ka ng mga taong nakapaligid sa'yo. Kasi kapag ka hindi mo na-handle ng tama yung situation mo, maapektuhan pati yung pagpapahalaga mo sa sarili. At saka, para makamit mo yung tagumpay mo sa buhay, yung mga mahirap na sitwasyon na pinagdaraanan mo, kailangan mong tanggapin at tiisin. Ginagawa yan ng karamihan, yung tiyaga at saka tiis. At saka mag-isip ka ng solution sa mga problems mo na para sa ikakabuti at ikakapayapa ng lahat. Itinuturo na sa'yo nitong tasa reading kung ano yung mga dapat mong ayusin para magkaroon ng mas balanse at saka makamove forward, magkaroon ng progress yung buhay mo. At saka may mga sitwasyon na kaya ganito yung nagiging behavior mo or yung bang naapektuhan yung emosyon mo kasi merong person na nagpapainit ng ulo mo. Protektahan mo yung sarili mo nang hindi mabaliktad yung sitwasyon. Mas gamitin mo yung isip kaysa sa emosyon. Kaya pala sinasabing importante yung communication kasi ikaw mismo yung lumalayo sa ibang tao na hindi naman connected sa problems. Di ba nga magkakaroon ng maling impression sa'yo? Ang akala kasi nila, wala ka nang pake kahit kanino. Kaya may mga nagpapainit ng ulo mo o kaya nabubuli ka ng ibang tao kasi magaling kang dumiskarte, masipag ka rin sa trabaho mo. Hindi ka makapag-focus at saka hindi ka magkaroon ng friends. Baliktarin mo yun, maging close ka sa ibang tao. Yun kasi yung magiging simula para maibalik yung dating kumpiyansa mo sa sarili. Yung pakikipag-communicate mo sa kapwa, ito yung magiging dahilan para malunasan mo yung mga problems mo sa future at saka magandang pagkakataon din na para mas mapalawak mo pa yung kaalaman mo para magkaroon ng mas magandang kita. Huwag mong hayaan na
masira yung diskarte mo ng takot o kaya paninira ng iba. Nasa stage ka ng buhay mo na nasa mahirap na sitwasyon, pero wag mong limitahan yung mga kakayahan mo. Ikaw mismo yung gumawa ng paraan para magkaroon ka ng swerte kasi meron. Kailangan ng pagpupursige at saka pasensya kasi yung pabor na kapalaran na darating sa iyo ay pangmatagalan. May mga taong kailangan yung pagiging professional mo. Minsan kasi talaga hindi maiwasan na ma-focus dun sa mga negatibong tao eh. Pero yan na yung iwasan mo mula ngayon. Huwag pa-distract sa mga negative para mas lalo mong makita kung ano yung dapat na tinatahak mong direksyon para sa ikakabuti ng future mo. Itong card na ito ang nagsasabi na i-release yung mga bagay na hindi mo naman deserve at mag-focus sa sariling power. Kung ano yung mga magandang pinaniniwalaan mo, yun yung magkakatotoo. Kaya magtiwala at saka maniwala sa sariling kakayahan. Ito yung card na nagsasabi na yung mga nangyayaring sitwasyon sa buhay mo ay merong pag-usad. Mabuti man ito or hindi. Tanggapin mo yung mga natututunan mo at saka lawakan ng pangunawa. Guided ka. Ito naman yung card na nagsasabi na mas i-manifest mo yung ideal sa buhay. Ang ipasok mo sa buhay mo ay yung mga positibo at i-let go yung mga relasyon sa kapwa o kaya sa person mo or mga kwento na hindi naman makakatulong sa progress mo sa buhay. Kung alam mong hindi makakabuti sa'yo, umiwas ka na para hindi mo madala yung mga negatibong energy ng iba. Hindi naman darating sa buhay mo yung kalungkutan kung hindi mo pinahihintulutan. Iniiwas ka talaga ng tasa reading, ng mga cards sa negatibong sitwasyon. Pinagfo-focus ka sa positive. Eight, 7, 7, 8. Your positive efforts will make miracles work. Yun kasi talaga yung magiging magandang paraan para mag-progress yung buhay mo. Makaalis ka sa mga negative na emosyon. Alamin naman natin kung ano ang message ng person mo sa iyo. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading. General reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1-week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Ibig sabihin nito, may mga sitwasyon na hindi maintindihan yung person mo kung ano yung kailangan mo or kung ano yung gusto mo or kung ano yung tamang ikikilos niya para sa iyo. Palagi kanyang naiisip yung mga kinukwento mo sa kanya, yung mga nangyari sa inyo kapag magkasama kayo or nagde-date. Minsan may mga sitwasyon na hindi kayo magkaintindihan, pero ang gusto niya ay yung magpatuloy pa rin yung connection or relationship nyo. Na ano man yung nangyayari sa buhay nyo, hindi magbago yung feelings mo. Ito kasi yung pakaramdam ng person mo na parang wala ka sa mood at saka yung nagiging malamig ka sa kanya, hindi mo siya napapansin.
Kaya nasabi sa unang card na may mga hindi siya maunawaan sa iyo. At ang gusto ng person mo, kung ano man yung problems na dumarating sa relasyon nyo, ay pag-uusapan nyo. Mukhang napapansin din ng person mo na kahit yung relasyon nyo naaapektuhan sa nangyayaring sitwasyon sa iyo, yung pinaliwanag ng tasa reading. Nadadala mo na rin sa bahay mo yung mga problems. Swerte ka sa person mo kasi iniisip niya kung ano ba yung mga gumugulo sa isip mo. Gusto ka niyang matulungan. Gamit naman ang tarot cards, alamin pa natin yung ibang detalye. The Star, King of Cups, at Page of Pentacles. Itong mga cards na ito nagsasabi na kung ano man yung mga nangyayaring sitwasyon sa buhay mo ay magiging kalma yung sitwasyon at yung hustisya na gusto mong makamit ay mapapasa iyo. At sa panahon na ito, mas nagfo-focus ka sa mga bagay na gusto mo at saka sa kaunlaran. Yung healing ay nasa proseso, pero mas pinapairal mo ngayon yung balance at saka pasensya. At binibigyan ka ng payo ng cards na kung ano yung mga pinapangarap mo ay simulan mo ng masterin. Yun bang alamin or pag-aralan yung mga bagay na gusto mong simulan? Diba sinabi nga sa tasa reading na yung magiging pabor na kapalaran ay magpapatuloy. Dito ka na nagsisimula. Na mas nagfo-focus ka sa karir mo o kaya sa negosyo. Nagkakaroon ng mga idea at saka oportunidad. Merong good fortune na dumarating sa iyo na parang nandyan sa card. Na yung between akala mo malayo pero malapit lang pala. Kayang-kaya mong abutin. Merong person, pwedeng boss mo ito or skilled na person na tutulong sa'yo para mas lalo mong mapag-aralan or matutunan yung career or negosyo na sinisimulan or ginagawa. Nagkakaroon ng development yung kasipagan mo at saka pagiging focus. Asahan mo na meron pang mga good news na darating. Kaya panatilihin na committed sa mga bagay na gusto. Magiging successful ka. Ito yung additional card na The Devil. Ibig sabihin nito, nakasurvive ka sa mga battle na pinagdaanan mo sa nakaraan or pinagdaraanan mo ngayon. Makakasurvive ka. At saka mas nagiging focus ka na rin sa kung ano yung tunay mong nararamdaman or naiisip. Kasi alam mo na na yung personal problem mo kailangan mong kaharapin. Pero yung ibang tao, yung personal problem nila, hindi nila hinaharap sa halip nang iistorbo ng iba. Umiiwas ka na sa mga ganyan. Ang ilang single, nagkakaroon ka ng koneksyon sa ibang tao na mas payapa at madali na pakisamahan. Sa mga single, ang ilan sa inyo nagkakaroon ka ng strong bond sa potential person. At ganun din sa ilan na nasa relationship, mas lalong nagiging committed ang relasyon nyo ng person mo. At saka sa mga nasa relationship, focus na kayo ng person mo sa future goals. Ang mga single, sa personal growth, mas focus. Two of Swords, Three of Cups, the Tower. May mga sitwasyon sa buhay natin na kailangan talaga nating mamili. Kahit na ang piliin mo ay mahirap na journey, kailangan mong harapin ito ng kalmado at i-release kung ano yung mga
itinatagong emosyon or mga negatibong naiisip, kasi yung magiging resulta ay pabor sa iyo na isi-celebrate mo. Marami ng pagbabagong mangyayari, marami ka ng mas matututunan at saka makaka-move forward ka na sa mga negatibo ng nakaraan. Or kung ano man yung nangyayari sa iyo ngayon, marami kang matututunan. Sa financial, sinabi na sa tasa reading na importante yung image mo. Kaya kung meron kang problema sa financial, harapin mo ito kesa sa wala kang gawing aksyon. At saka sa financial, bago ka gumastos, humingi ka muna ng idea ng kapwa mo. Pwedeng ng loved ones or yung mga taong close sa iyo. Pwedeng patungkol ito sa sisimulan mo na negosyo or item na ngayon mo palang bibilin. Kung nagipit ka sa nakaraan, dito sa mga cards na ito, secure pa yung financial na meron ka. Kumbaga meron ka pang napagkukuhaan. At iniingatan mo ito. Sa ilang single, may gumugulo sa isip mo. Kasi yung dating magkakaibigan lang kayo, nauuwi na sa mas malalim na koneksyon. Posibleng meron nang nade-develop na feelings. Pero iniiwasan mo na mangyari ito, pero ito talaga yung mangyayari. Maigi na harapin mo ito kung ano yung decision mo para hindi masira ang friendship. Ito naman yung additional card, Knight of Pentacles in reverse. Sa tasa reading, pinakita na overwork ka, yung bang sobra na sa kasipagan. Pero pinapayuhan ka na kailangan mo din magpahinga or mag-relax. Kapag ka hindi mo binigyan ng pagkakataon na makapagpahinga yung katawan mo mismo yung susuko para makapagpahinga ka. Malaking tulong sa iyo yung pahinga, kaya ito yung gawin mo. At saka paalala din itong card na ito na ang ilang water sign, kailangan i-manage ng tama yung financial. Para sa mga nasa relationship, hindi ito yung tamang panahon na para harapin nyo agad ng person mo yung problems. Kailangan ng space para mai-apply nyo ng person mo yung biglaang pagbabagong mangyayari sa relasyon para positibo nyo tong harapin. Ang next card ay the Moon, the Hangman, at Ten of Swords. Itong tatlong cards mo na ito ay very positive. Pinapayuhan ka na ito yung panahon para sa spiritual growth at saka naka-tatlong cards ka na para sa transformation or changes na mangyayari sa buhay mo. Diba sinabi na nga sa tasa reading na guided ka? Kasi ito yung paraan ng universe na para matulungan ka. At saka ito na rin yung ending ng mga mahirap na sitwasyon na nangyayari sa buhay mo. Kaya i-let go yung nararamdaman na takot or pagdududa. Sa kalusugan, pangalagaan mo yung pisikal at mental. At kung meron ka mang illness na nararamdaman, huwag mo itong baliwalain. At saka, hayaan mo rin yung sarili mo na magkaroon ng healing kung sa sakit man ito or sa nararamdaman mo. Mas mag-focus sa ikakabuti ng kalusugan at saka happiness. Sa mga single, ang ilan sa inyo, itong tatlong cards na ito ang nagsasabi na sikapin mo na mag-open ng pagmamahal sa iba. Kasi ito yung magiging magandang sagot sa paglimot mo.
sa mga nangyari sa nakaraan. Makakadagdag din para mapabilis yung healing. Ang ilan sa inyo sa relationship, kung ikaw gusto mo nang mag-give up sa relasyon nyo ng person mo, yung person mo, mas iniisip niya na dumadaan lang kayo sa pagsubok. Kaya hindi siya nag-give up at iniisip niya na malalagpasan nyo ito. At soon, dahil sa pasensya, malalaman nyo na pareho ng person mo kung ano yung punot dulo ng problema. Kung bakit ka or bakit siya nagiging malamig or nagiging malihim. Itong The Fool, pwedeng may bagong oportunidad na darating or magkakaroon ng bagong simula na mas exciting na mangyayari sa bagong chapter ng buhay mo. At ito yung panahon na mas paiiralin mo na yung maturity at saka makaka-move forward ka na sa buhay mo nang walang pagdududa or walang takot. Yung inosente mong kaisipan ay hinubog na ng panahon at ng mga pagkakataon. Nakadalawang cards ka na hindi ka napapaapekto sa kung ano man yung mga negatibong nangyayari. Alam mo nang mag-adjust. Mas mananaig yung positibo kesa sa negatibo. Alamin pa natin yung message ng person mo. Guys, kayo na lang magpalit baka nagkakapalit ako ng sinasabi kasi connected kayo sa isa't isa ng person mo. Itong regret, may mga desisyon na nagawa yung person mo na pinagsisisihan niya. Hindi kanya kayang matingnan ng diretso. Personal problem na ito ng person mo lalo na yung pagdududa. Ito yung isa sa dapat iwasan para hindi makasira sa koneksyon or relasyon. Kahit na late man niya itong gawin, aayusin pa rin ng person mo yung relationship niyo or connection. Ito yung panahon na kaya na ng person mo na harapin kung ano man yung mga problemang darating or magiging hadlang sa relasyon niyo. Kasi gusto niya, kayo pa rin. Magkaayos at magkaroon ng bagong simula. Hihingi siya ng kapatawaran sa mga nagawa niya, lalo na sa pananahimik niya. Natatakot din kasi yung person mo na baka hindi mo siya paniwalaan or hindi mo siya tanggapin. At sobra kang na-miss ng person mo sa mga panahon na hindi kayo magkasama or nagkaroon ng space ang relationship niyo. Nakailang words na siya na gusto niya ng fresh start sa iyo. At saka ayaw niya nang balikan kung ano yung mga nangyari sa inyo or mga nasabi sa nakaraan. Gusto niya magpatuloy kayo sa kung ano yung nangyayari ngayon. Kasi may mga water sign na okay naman yung relationship pero may mga water signs din na hindi naging maganda. Nagkaroon ng paghihiwalay pero magkakabalikan din. May a-apply ito sa mga taong nagkaroon na ng healing. Ang iba naman, kapag nagkausap na kayo ng person mo at nagkaroon na ng clarity kung ano yung katotohanan. At saka future pa naman yan guys. Kaya ikaw yung magde-decide kung ano yung gusto mong tanggapin sa sarili mo. Ito naman yung ilan sa zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Aquarius, Gemini, Virgo, Libra, Leo, Sagittarius, Scorpio, Taurus, Pisces, at Aries. Thank you nga pala sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Ito naman yung letra na posibleng andito yung letra ng pangalan mo
or letra ng pangalan ng person mo. Pwedeng hanggang dito makaresonate ka or hanggang tarot cards lang. N, F, O, D, J.